Nako po, mukhang malabo na ho talagang makabalik sa Pilipinas ito hong si dating Congressman Zaldico. At ngayon ay may mga report ang posibilidad, nako nakakuha na raw po ito ng Maltese passport o pasaporte mula po dyan sa Malta, na kung saan isa po ito sa mga bansa dyan po sa Europa. At ito po ang binanggit ni political strategist Lito Banayo. At dahil sa, di ba, nahaharap po ito sa napakaraming mga aligasyon ng katiwalian dito po sa Pilipinas. At binanggit po ni Banayo sa kanyang column sa Manila Standard na mukhang dito ho sa pangyayaring ito ay ang mga tatamaan lang ho dito po sa multi-billion peso flood control scandal, yung mga contractor lang ho at yung mga low-level DPWH officials ang maaaring makulong ho rito, mga kababayan, at wala hong politiko. At yun ho, itong si Zaldico, mukhang malabo at meron na raw po itong Maltese passport at yun ho, wala na, kahit na i-cancela pa ho yung kanyang Philippine passport ay wala na ho ito. Wala nang saysay, mga kababayan. Kaya't siyempre ito hong Malta, isa pong EU member state, ay talaga nagbibigay ito ng citizenship or through investment. At meron po silang programa na nagpapahintulot po sa mga dayuhan na makakuha ng Maltese passport. Kapalit ho ng siyempre yung malaking kontribusyon at yung residency. Yung siyempre magbibigay po sila ng investment sa nasabing bansa. Ang nasabing mga espekulasyon ng mga kababayan ay ito ay matapos nga, di ba? May kinakaharap na kaso. Ito pong si Zaldico, ang laki ho. At ang sinasabi nga nasa 22 billion pesos di umano ang posibleng naibulsa nito pong si Zaldico. Siyempre, kapag ganito kalaki ho ng pera, alam na natin na talagang meron po siyang kakayanan na makapagtago sa ibang bansa, lalo't meron hong mga bansa na wala pong extradition treaty, ang Pilipinas. Ibig sabihin nun, wala ho, talagang hindi na ho natin makukuha ito pong si Zaldico. At talagang wala ho, malabo na at mukhang talagang tuloy-tuloy po ang galit ng taong bayan. At may binabanggit nga ho itong si Congressman Toby Chanco ng Navotas na dapat ho mapauwi sa lalong madaling panahon ito pong si Zaldico. At kanyang taning nga ho ay hanggang katapusan ngayong taon o hanggang Disyembre dapat ay maipuwi itong si Zaldico. Kaso wala ho mukhang wala ho, base po sa mga indikasyon ngayon, may mga persepsyon at hinala na sadya talagang pinatatago na po ito hong si Zaldico. So ito ho, at tignan nyo sa screen natin, yung sinasabi ni Ginoong Lito Banayo na posibilidad na yun nga ho, meron na pong Maltese passport. Ito pong si dating Congressman Zaldico. Yung Malta na ho yan, mga kababayan, yan din yung napaulat na kung saan ay, ito, nakikita nyo sa screen na kung saan ay yung si Defense Secretary, Gibo Teodoro, ay kumuha ng pasaporte sa Malta. Di ba? May mga lumabas na siya po may Maltese passport. Bagamat sinasabi niya, ay isinuko niya na raw po ito nang siya po ay mahirang bilang kalihim ng Department of National Defense. So, yan po, nakikita nyo at binabanggit ho na meron pong posibilidad na Maltese passport na itong si dating Congressman Zaldico. At so dito ho, mga kababayan, ay talagang mukhang talagang lang ho ito. Moro-moro. O walang mangyayari ho dito po sa investigasyon ng ICI. Kasi ang mga naunang pinakakasuhan, wala po Halimbawa, itong si Zaldico, pinakakasuhan mo pero alam mo namang hindi na makakauwi. So itong si dating DPWH Undersecretary si Bernardo,
Yun ho, pero Yusek lang ho yan siguro maaaring ito ho, makasuhan ho ito, talagang makulong ho ito. At yung dalawang senador, si Senator Joey Villanueva at Senator Jinggoy, mukhang mahina rin po ang kaso kasi base po sa testimonya, kasi tinitignan ko at di ba, sinusubaybayan natin yung sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang kwento ho kay Senator Jinggoy, ang utos daw ni Engineer Alcantara kay Bryce, maganda ka ng pera. Ito sa project, ibibigay natin yan kay Senator Jinggoy. So, sabi ho ni Bryce Hernandez, pinaghanda raw siya ng pera para ibigay kay Jinggoy. So, lumilitaw, hearsay, hindi naman si Bryce ang mismo nag-abot ng pera dito kay Jinggoy. Tapos yung kay Senator Joel Villanueva, ay inihingi raw kasi ibang project ang multipurpose, tapos gumawa raw sila ng parang flood control, tapos i-deliver ang pera sa kanyang rest house. Pero hindi rin direkta kay Senator Joel Villanueva, sa isang tao raw doon sa rest house ni Senator Joel. So hindi direkta, alam niyo naman yung proseso po ng kaso rito sa atin. So malabnaw po itong kasong ito, kaya nagtataka ako, binabanggit pa ko si na Yusek Claire Castro at mismong si Pangulong Marcos Jr. na hindi, talagang mabagal ang pag-usad ng investigasyon para sigurado raw. Pero nung lumabas ito, nang nag-rekomenda na sampahan ng kaso, malabnaw ho ang kaso. Malamang ma-absuelto ho, wala ho talaga, no? Ang dami ho ng mga tinukoy na talagang sinasabing malalaking isda, mastermind, at may iba pang mga kontraktor na sinasabi ho, si Senator Ping Lacson. Wala ho, hindi man lang na-imbestigahan. So, yun ho. Eto, pakinggan ho natin si Congressman Toby Chanco na ang sinasabi niya, dahil sa kabagalan po ng DFA, nabigyan ho ng pagkakataon, ito pong si Zaldico na makapaghanda, no? At talagang hindi na po babalik yan sa Pilipinas. At siyempre, parang ang perception ng mga kababayan, talagang tinutulak itong si Zaldico na huwag ka nang umuwi. Baka kasi kung sino-sino pa ituro mo. O yun ho, mga kababayan. Ito, panoorin nyo, mga kababayan, yung interview dito po kay Congressman Toby Chanco ni Pinky Web sa Billionaire News Channel. Ito po si Congressman Toby Chanco. Anong gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi kinancel, binigyan nyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang bansa. Is that a possibility in Portugal? Yes, it's a possibility, di ba? There are countries na walang extradition Ngayon, bakit ko ito sinasabi as early as now, no? Kasi ayoko umabot doon sa punto na wala na tayong magawa, tapos tatanggapin na lang yung galit ng tao. But Congressman, don't you think there is a chance that he's doing that already? There is nga di ba? Kaya nga sinasabi natin, di ba? Okay, ano nagpapaisip sa atin nun? Di ba, number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, anong una sabi niya? Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, nag-resign siya. Instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung ganyan bang klaseng tao, may balak bumalik dito at managot, bakit mo ilalabas ang iyong air assets kung may balak ka pa naman umuwi dito? So doon pa lang makikita mo na yung pattern. At nalabas ang air assets, even if hindi maaaring maibenta, kasi di ba, sinabi ni Sec. Vince Dizon that they tried to, there's a hindi, kasi kailangan na ano yun dalawa kailangan doon certificate of deregistration tsaka export certificate of airworthiness. So hanggat hindi binibigay ng kaap yun, hindi niya mabebenta yun. Pero magagamit niya? Magagamit niya hindi ko lang alam kung sa helicopter pwede ba magpeke ng papeles, di ba? Hindi ko alam. Mukhang mas mahirap yata yun sa helicopter kaysa sa kotse. Kong Toby, do you think that, well, number one, do you think he even plans to come back? Hindi. Okay, sigurado na kayo doon. Hindi doon sa pattern, di ba?
Yeah. Di ba normally dapat kung pinadalan siya ng summon ng ICI at hindi siya pwedeng bumalik, di ba dapat susulat ka? If he is in a country that we do not have an extradition treaty with, does that mean that he will never return even if there's a court order because we do not have an extradition treaty with that particular I would country? think it would be that way. Yan po. So mukhang malabo na ho talagang umuwi sa Pilipinas itong dating Congressman Zaldico. So malabo na kasi parang sakit siya ho. Naniniwala itong si Congressman Chanco na meron na po siyang ibang pasaporte. O kahit na, ano niya pa, kanselahin nyo na yung kanyang Philippine passport, wala na ho yan. So parang lumilitaw ho mga kababayan na talagang parang pinlano, ganun na magiging perception o kaya binigyan ng daan, o sige magtago ka na. Tapos hindi agad namin ipapakancel ang passport mo. Kumuha ka na ng pasaporte dyan. Kasi kinakailangan, marami ka namang kwarta. So, di ba, may mga bansa kasi ganun na pag nag-invest ka sa kanilang bansa ng ganitong halaga, ay pwede ka nang makakuha ng pasaporte. Di po ba? So, malabo na. Meron din, di ba, yung iba, golden visa, na kung saan ay talagang, malaya ka makakaikot kung saan man. So, malabo na ho yan. At siyempre, kapag ikaw ay nagkaroon po ng isang pasaporte sa isang bansa, ibig sabihin, ikaw ay kanila ng mamamayan. Pwede ka naman nirahan doon at hindi ka naman pwedeng persahin na kunin ng Pilipinas. Bakit to? Kasi wala namang extradition treaty. Di po ba? So talagang mukhang malabo na. Ewan ho natin kung saan hahantong ito pong pangyayaring ito. At ay mismo kay Congressman Toby Chanco na aking sinasang-ayunan, talagang magpapatuloy po yung galit ng taong bayan sa ating gobyerno. At kasi hanggat hindi po nare-resolba at hindi po natutukoy o hindi napapanagot yung mga sinasabing malalaking isda dito po sa flood control project scam na ito, wala pong mangyayari. At hindi ko alam kung saan nahantong yung sitwasyon dito po sa ating bansa. Kayo, ano masasabi nyo sa ating mga taga-subaybay at mga nanonood dito po sa ating channel? Saan po hahantong? At kayo ba naniniwala na meron ng ibang pasaporte? O yung sa Malta, Maltese passport, ito pong si Zaldico. Ako po naniniwala ko na ganun ako Tapos nakalabas pa ho yung kanyang air asset, yung kanyang helicopter at aeroplano. Biruin mo. Alam mo na iniimbestigahan, nakaalpas pa. Nakaalpas pa, nakalabas pa yung kanyang aeroplano. Mga kababayan, air asset, ano nangyari? So talagang dito makikita na kumbaga sa binibaby itong si Zaldico. Yung bahay lang ako, kung may ililipad lang, may ililipad ng malaya. Pero walang nakakaalam yung tatlong air assets, yung tatlong aeroplano ni Zaldico. Bagaman sabi po ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi niya naman may bibenta yan Pero paano natin malaman at kung hindi may bibenta? Alam niyo, madali namang gawa ng dokumento yan, di po ba? Yun.